My wife is a beautiful CEO. Kabanata 6. Bawasan ang init ng ulo. Nang lumitaw ang mga pulis, nakatutok na rito ang mga tao sa kanilang paligid, at pinag-usapan nila kung malas si Yang Chen. Well, ako ito. Itinaas ni Yang Chen ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung paano hahanapin ng mga pulis ang kanyang sarili. Ang mga lokal na awtoridad ba ngayon? Hindi. Kung iyon ang kaso, dapat itong maging isang lihim na espesyal na puwersa, at ito ay dapat na isang sorpresang pag-atake sa gabi. Paano ito magiging 3 maliliit na pulis? Ipinakita ng opisyal ng pulisya ang kanyang patunay at medyo mayabang na sinabi. Ako ang kapitan ng West District Police Department, at sinabi sa akin na pinaghihinalaan mo ang pakikipaglaban at pagpatay sa mga kabataan. Ngayon ay ibabalik kita sa pulisya. Istasyon para tumulong sa investigasyon. Ito pala ang kaso. Natigilan si Yang Chen, tila ang binugbog na ulo ni Chen Fang, na binugbog, ang triad ay pumunta talaga sa pulis para gumawa ng mga bagay. Si Lao Li, na nasa tabi niya, ay nababalisa at mabilis na nagpaliwanag. Mga kasama sa pulisya, maling tao ang nahuli ninyo. Si Chen Fang iyon at ilang 13,800,100 hanggang 1 para makatanggap ng mga bayarin sa proteksyon, si Yang Chen ay self-protection lang. Hoy, kung maling tao ang nahuli mo, natural na iimbestigahan natin ito ng malinaw. Nakita ko lang na nagsusuka ng dugo ang amo ng amo ni Chen. Pero wala akong nakitang pinsala sa lalaking ito. Sabi ni Feng Wei, at hindi pinansin si Li, kumakaway sa 2 sibilyang pulis para samantalahin si Yang Chen. Hindi tumanggi si Yang Chen. Pagkapusas ay bahagya lang siyang napabuntong hininga. Sinabi niya kay Lao Li. Huwag kang mag-alala, wala akong ginawang mali, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang alagaan ako. Huli na ako para sa akin. Kung hindi ka bumalik, mangyaring itulak mo ako pauwi. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, go. Sabi ni Feng Xiaoli. May gustong sabihin pa si Lao Li, pero alam din niyang wala siyang maitutulong. Kailangan niyang bumantong hininga at makita si Yang Chen na nahuli ng pulis. Nang dalhin ni Feng Wei at ng iba pa si Yang Chen. Nagsimulang sumigaw ang mga nakapaligid na civic hawker, at ito ay walang iba kundi ang pulis at ang pinuno ng underworld, Wolf East Jane, at bureaucratic family. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay nasa harap ng pulisya. Hindi ako maglakas loob na sabihin ito. Lahat ng paraan ay dinala sa istasyon ng pulisya, si Yang Chen ay agad na hinayla sa silid ng interogasyon. Sa napakaseryosong silid na ito, si Yang Chen ay tumingin sa paligid ng may pagtataka. Sa totoo lang, hindi pa siya nakapasok sa istasyon ng pulisya, ngunit siya ay pumasok bilang isang preso sa unang pagkakataon. Binati ni Feng Wei ang 2 pulis na malalakas sa katawan sa loob ng bahay, at ilang beses nang inisyan. Tignan mo yung leisurely look mo, and look at the room. Babalik ako para makita ka mamaya. Meron ka pa ba? Hindi ganito ang mood. Pagkatapos noon, isinara ni Fang ang Iron Man at lumabas. Hindi nagmadaling umupo si Yang Chen at mahinahong tumingin sa 2 pulis na umupo sa harapan niya. Pinagmamasdan nila ang kanilang mga sarili na parang nanonood ng biktima. Isang balbas na pulis ang nagsimulang mag-cross-examine, pangalan. Yang Chen. Ayaw ko. Lalaki, sagot ni Yang Chen na may magandang tugma at ngumiti. Edad. 24. Bayan. Pagpapadala ng China. Pagkatapos ng sunod-sunod na simple at nakakainis na mga tanong, sumagot pa rin si Yang Chen ng may sigasig at pagmamataas. Maging ang mga tanong na may kapansanan sa pag-iisip ay tuwang-tuwa, ngunit medyo naiinis ang 2 pulis. Pagkatapos ng lahat, nakuha nila ang mga tagubilin ni Feng Wei upang makahanap ng dahilan para ayusin si Yang Chen. Ngayon si Yang Chen ay matulungin, siya ay karapat-dapat sa modelo ng sospek. Paano niya ito ma-provoke na magdusa dito? Sa wakas, isa pang pulis na maitim ang balat ang nag-isip ng paraan at nagtanong. Ngayon ay natalo mo ang 6 na teenager sa palengke ng gulay. Ganito ba ang kaso? The thing is not that I beat them. They want to ask me to collect protection fees.
Nangikil muna sila ng pera. I have the right to protect myself. Sagot ni Yang Chen. Hindi ko alam kung natanggap na nila ang protection fee mo, pero gawin mo muna, di ba? Nakangiting tanong ng balbas na pulis. Oo, tumango ng totoo si Yang Chen. But I think the fault of the matter is not with me. I can't go to court with them. Mayroon pa akong demanda, Shipru-string. Ilang beses na huminga ang itim na mukha na pulis at naglabas ng isang piraso ng material na nakaturo sa signature column. Isulat ang iyong pangalan dito, na nagpapahiwatig na umamin ka sa kasalanan. At bayaran ang biktima ay dapat magkaroon ng kabayaran. Sinulyapan ito ni Yang Chen, at isa talaga itong confession book na matagal nang inihanda. Ang iba't ibang krimen ay nadagdagan ng sapat upang siya ay makulong ng kalahating buhay. Ang ekspresyon ni Yang Chen ay mapaglaro at nanunuya. Pulis, ang bagay na ito, sa tingin ko ay hindi ito legal. Hindi ko sinabi, bakit biglang nagkaroon ng napakaraming krimen. Hinampas ng pulis na nakaitim ang mukha. You questioned us at this time and thought we were falling into you. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam ni Yang Chen sa kanyang puso na ang dalawang lalaki ay nakakumbinsi sa kanilang sarili. At hindi nila maiwasang magkaroon ng ilang malamig na panginginig sa kanilang mga mata. Natural na alam ng dalawang pulis na hindi pipirmahan ni Yang Chen ang dokumento. Ito ay isang normal na tao na nakikilala lamang ang mga salita at hindi uupo ng higit sa kalahating buhay ng walang dahilan. Isa lang ang dahilan para gamitin ang dokumentong ito, Gino Yang Chen. Malinaw, ginawa nila ito. Anak, hindi ka nakikipagtulungan sa amin para mag-imbestiga. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Tumayo ang may balbas na lalaki at dahan-daang naglakad sa likod ni Yang Chen. Kinuyam ang kanyang mga kamao gamit ang kanyang mga kamay. Tiningnan ni Yang Chen ang monitor sa silid at tinansya na ang larawan sa loob ay laban lamang sa mga pulis. Ang susunod na bagay ay hindi malalaman ng sino man sa labas, kahit na ito ay kilala, kahit sino sa pulisya ay madaling mawalan ng malay. Tila ang mundo ay may mga opisyal ng pulisya na may ganoong hitsura sa lahat ng dako. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ko. Ngunit ang dalawa sa inyo ay hindi maiiwasang magkaroon ng kahihinatnan na hindi mo maiisip. Tila walang ingat na nakatulog si Yang Chen at ngumiti sa balbas na pulis. Gusto mong mamatay. Nang makitang sa wakas ay nasabi na ni Yang Chen ang pananakit sa pulis. Hinampas ng balbas na pulis ang kanyang kamay at sinubukang hawakan ang kwelyo ni Yang Chen, at ang kabilang kamay ay nakipagkamao upang maghanda na lumuhad. Ngunit sa sandaling ito, ang may balbas na kamay ay humawak ng isang bakanteng espasyo, at nakita lamang si Yang Chen na walang kamalay-malay na tumayo mula sa upuan, inabot at hinawakan ang balbas na kwelyo. Gusto mong gawin ito, ngumiti si Yang Chen, isang uppercut sa tiyan ng may balbas na lalaki. Nakita ko ang isang malaking balbas sa buong katawan. Nakapulupot at bumagsak sa lupa bangsap ang pulis na nakaitim na mukha ay tumayo sa galit. Ang lakas ng loob mong salakayin ang pulis. Sabihin, huwag masyadong pakialaman ang pistola mula sa baywang, tinutukan si Yang Chen. Ngunit hindi pinansin ni Yang Chen ang nguso ng itim na dongdong. Naglakad siya ng napakabilis ng kidlat, at agad na lumipat sa likuran ng pulis na nakaitim ang mukha. Marahang ipinatong ang daliri sa braso ng pulis na nakaitim ang mukha. Parang nakuryente ang braso. Ang malakas na lindol, ang 54 na pistol sa kamay ay agad na nahulog sa lupa. Ang pulis na may itim na mukha ay hindi tumugon sa mga ugat, at naramdaman ang likod ng kanyang leeg. Tapos nawalan ng malay ang buong tao. Kinuha ni Yang Chen ang ilegal na dokumento mula sa mesa at ngumiti sa pagkamangha. Mukhang karaniwan na sa iyo ang ganitong uri ng panlilinlang. Hindi ko alam kung paano ito. Narinig ni O7 na sinabi ni Yang Chen na kailangan niyang i-publish ang ebidensya para sa asterisk, at ang gising na balbas na pulis ay biglang nanlamig. You there. Alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Iyan ang anak ni Chen Lauda. Ang tao ni Chen Lauda ay kayang sirain ang iyong mga ninuno sa 18 henerasyon.
Ang dagandong ng balbas, pero ang sakit ng katawan ay hindi ko na kayang tumayo. Biglang nanlamig ang mukha ni Yang Chen. Yung amo ni Chen, nagbibigaw talaga kayo, hindi alam ng lahat, pinakaayaw kong pinagbabantaan. Then, rushing forward to the balbas it's a foot, this embarrassment, let the big balbas himatayan. Sa nakaraan. Boom! Biglang itinulak ang bakal ng interrogation room, at mabilis na pumasok ang isang figure. Tumigil ka. Isang malutong at mahigpit na boses ang ipinasa sa tainga, at lumingon si Yang Chen at nakita ang paparating, ngunit ito ay maliwanag. Ito ay isang heroic, short shoulder-length navy police. Apricot mohong hong hong hong. Nose ridge heighting. Mouth cream. Mukha na katulad ng ilang cosmetically perfect Japanese at Korean star. Ngunit tingnang mabuti, ngunit ramdam ko ang British glory sa buto, ilang beses na higit pa sa tinatawag na star beauty, ito ay isang magandang pulis. Gayunpaman, nakita kaagad ni Yang Chen na ang mga epaulette ng Navy Police ay pinalamutian ng 24 puntos na bituin, na siyang simbolo na ng pangalawang antas ng pulisya. Sa isang iglap, naunawaan ni Yang Chen na ang bata at magandang Navy Police na ito na parang bida sa pelikula ay talagang direktor ng Western District Police Department, at si Huaxia Guoshi ay isang tunay na kadra. Sa ngayon, napakasama ng mood ni Kai Wei. Pagkatapos lamang ng pulong, sumasakit ang ulo niya para sa pagnanakaw sa bangko kamakailan lamang na ipinanganak sa Western District. May narinig akong nag-report na sa police interrogation room, may mga sospek na bumubugbog sa mga pulis. Ito ay ganap na ito ay isang paghamak sa kanyang awtoridad. Ikaw. Pinagsalikop ng mga kamay ang ulo mo at tumayo sa dingding. Tinuro ni Kai Wei si Yang Chen at sumigaw. Tumingin si Yang Chen pataas at pababa saglit. Ang aking puso ay pakiramdam na ang uniforme ay talagang isang bagay. Hindi katakataka na maraming tao sa paligid ko nahahayaan ang kanilang mga envying partner na magsuot ng iba't ibang uniforme at pagkatapos ay maglingkod sa mga opisyal. Sa sandaling ito, narinig ko ang utos ng direktor ng Navy. Hindi ko maiwasang mapangiti. Magandang direktor, sa tingin ko ay dapat mo munang tingnan ang bagay na ito. Pagkatapos ay ibinato niya ang file sa kanyang kamay sa Navy Police. Si Kai Wei ay hindi isang walang ingat na tao, o hindi siya uupo sa trono ng Western District Police Commissioner sa murang edad, kahit na mas mahirap ang background. Kaya nang makita niya ang ekspresyon ng tiwala sa sarili ni Yang Chen, nakaramdam siya ng kaunting kakaiba. Itinaas niya ang mga dokumento at bahagyang iniskan ang kanyang mga mata. Unti-unti. Sa maselang mukha ng mayabang na lalaki ni Kai Ying. Si Meng ay may isang layer ng hamog na nagyelo, at pagkatapos walisin ang balbas at itim na mukha ng pulis na nakahandusay sa lupa, nanlamig ang boses at sumugod kay Yang Chen. Itong Mr. Ang apelyido ay Yang, Ming Chen. Ako si Kai Wei, ang direktor ng Western District Police. Humihingi ako ng paumanhin sa iyong kasalanan. Ngunit kung matalo mo ang mga alagad ng batas, kailangan mo munang ikulong ka. May karapatan kang manahimik. May karapatan ka rin para hilingin sa isang abogado na ipagtanggol ka. Kung walang nagpiyansa sa iyo, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 48 oras bago ka makapagbitiw. Nang matapos si Kai Yu, hindi na niya hinintay ang sinabi ni Yang Chen, at agad na inutusan ang ilang pulis na ihatid ang 2 tao sa bahay. Pagkatapos ay tumingin kay Yang Chen sa masalimuot na tingin, at pagkatapos ay marahas na isinara ang bakal. Nakita ni Yang Chen ang isang grupo ng mga tao na papalabas-labas. Nakakulong pa rin siya. Hindi niya maiwasang mapangiti. Magtanong ng abogado, magpiyansa, at wala man lang siyang tawag sa cellphone. Sinong pupuntahan mo? 48 oras na yata ako sa kubo. Sa labas ng silid, tumingin si Kai Wei kay Feng Wei, na punong-puno na ng malamig na pawis, at sa tabi ni Liu Mei daw. Feng Captain, ang iyong negosyo, kapag ang pagsusuri sa katapusan ng buwan, iuulat ko ito ng totoo, tanong mo. Para sa higit na kaligayahan. Tapos, nag-iwan ng isang pares ng tui soft Feng Wei, naglakad pabalik sa opisina. Bumalik sa opisina, hindi huminto si Kai Wei para magpahinga.
Bagamat hindi siya naging pulis sa loob ng maraming taon, ang kanyang matalas na pang-amoy ay palaging nagiging sanhi ng maraming malalaking kaso. Sa pagkakataong ito ay nakaamoy din siya ng iba't ibang lasa. Mula sa pangalang ito, pinangalanan siyang Yang. Ang binata ni Chen, talagang nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pang-aapi, ngunit ang lalaki ay napaka-cute at napakatao at hindi nakakapinsala, ano ang kanyang kinatatakutan. Ipinagmamalaki ni Kai Wei, gusto niya ang pakiramdam ng pagiging mastered, kaya agad niyang sinimulan ang pagpapakilos ng mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay at hanapin ang file ni Yang Chen. Hindi nagtagal, ang resume ni Yang Chen ay inayos ni Kai Wei. Ang impormasyon tungkol kay Yang Chen ay hindi inaasahan. Tiningnan lang ito ni Kai Wei ng kaunti at napagtanto na sobrang kahihiyan ang resume na ito. Noong 5 taong gulang ako, nahiwalay ako sa aking mga magulang at dinala sa ibang bansa ng mga trafficker. Inampun ako ni Goodheart Fu. 23 taong gulang ako, nagtapos sa Harvard University na may master's degree sa marketing management, at bumalik sa China sa parehong taon. Sa dulo ng simple hanggang magaspang na resume na ito, naroon talaga sina Zhang Yang Chen at Harvard University Naive principal na si Drew Foster sa larawan sa kolehiyo, logo ng Harvard sa Red Sea Architectural Group, kapansin-pansing school badge, puno ang larawan sa Yang Chen. Ng mga mukha at tumatawa kasama si Foster. Siyempre, ang mga larawan ng database ng pulisya ay hindi magiging, ngunit nararamdaman pa rin ni Kai Wei na siya ay nilalaro, at ang mga master students ng Harvard na napunta sa impyerno. Kung nakapagtapos ang Harvard, magbebenta ka ba ng tupa sa palengke ng gulay? Tandang padamdam. Gayun din, ay pinagtibay ng mabuting puso Fu, pagkatapos ng pag-aampon. May higit pa sa 10 taon sa gitna, paano ako makakaakyat ng diretso sa kolehiyo at makakapagtapos? Gayunpaman, hindi nagtagal, huminahon si Kai Wei. Ang database ng pulisya ay hindi babaguhin ng sinuman. Ang impormasyon ng bawat karakter ay inilalagay ng mga awtoridad. Ang malinaw na dong ni Yang Chen ay lubhang katawa-tawa. Umiral, pagkatapos ay mayroong katotohanan nito. Gayunpaman, bakit ang mga opisyal ng pulisya sa tuktok ng pulisya ay naglalagay ng ganoong resume dito? Mabilis na naisip ni Kai Wei ang dalawang posibilidad. Una, ang pagkakakilanlan ni Yang Chen ay napaka-espesyal. Kabilang sa mga lihim ng estado. Tulad ng mga ahente ng Security Bureau. Pangalawa, ang pagkakakilanlan ni Yang Chen ay napaka-espesyal din, ngunit ang bansa ay hindi gustong ipaalam sa mga tao ang espesyal na karakter. Mabilis na inalis ni Kai Wei ang unang posibilidad. Kung ito ay isang ahente ng ahensya ng seguridad, kung gayon ang impormasyon ay dapat na hindi nagkakamali sa detalye, upang hindi madaling maging kainahinala. Sa makatuwid, si Yang Chen ay maaari lamang maging isang napaka-espesyal na tao, upang ang mataas na antas ay hindi gustong sabihin ito, at hindi magiging isang takip para sa kanya. Isa lamang itong istant na walang laman. Hindi may kakaila na si Kai Wei ay hindi lamang isang pulis, kundi isang magandang naive. Ang nakakatakot pa ay isa siyang curious naive person. Para sa pagkakakilanlang ito, natural na napunta si Kai Wei sa puso, halos saglit. Sa puso ni Kai Zin, si Yang Chen ay naging isang makabayang gang, isang international wanted na kriminal, isang golden triangle na drug scorpion, isang science madman, at iba pa. Ang sigurado ay interesado si Direk kay Yang Chen. Habang iniisip ni Kai Wei kung paano imbestigahan ang background ng kaina-hinalang taong ito, nagriring si Maan. Pasok ka. Isang batang pulis na may puting mukha ang ngumiti kay Maan. Sa puso ng mga opisyal ng pulisya, ang kanyang sariling direktor ay hindi lamang isang mahusay na naive, kundi isang henyo din. Mamulong siya. Secretary, Chengdong Lawyer Affairs ang abogadong si Zhang ay magpiyansa sa bilanggo na nagngangalang Yang Chen. My Wife is a Beautiful CEO Kabanata 8. Chrysanthemum Tea. Nang lumabas si Yang Chen sa istasyon ng pulisya na may kaunting miyo. Paano niya hindi maintindihan kung bakit may isang abogado na hindi kilalang magpiyansa sa kanyang sarili,
at mula sa ugali ng pulis, ang background ng abogadong ito ay napakalalim. Ang bibig ng istasyon ng pulis, ang abogado ni Zhang Bai na nakasuot ng gintong salamin, ay time na nakipagkamay kay Kai Wei. Salamat sa kooperasyon ni Director Kai, bihira para kay Director Kai na makaupo sa tuktok ng Western Police Station sa murang edad. Marami. Sa ngayon, ang mukha ni Kai Wei ay solemna, at ang magandang mukha ay kasing malabo ng isang makinis ng ngiti. Ang abogado ni Zhang ay ang lumang hinalinhan ng buong komunidad ng abogadong Chino. Siyempre, dapat nating bigyang pansin ang kagandahang loob. Kahit na nakausap ko si Mr. Zhang, ngunit hindi maiwasan ng mga mata ni Kai Wei na dulang kay Yang Chen na nakaunat sa paligid. Hindi inaasahan ni Kai Wei na biglang darating si Zhang para piyansa si Yang Chen. Bagamat hindi sasabihin ni Zhang kung sino ang nasa likod ng employer, ang taong makakatawag sa lumang veteranong abogadong ito ay tiyak na mukha sa Zhonghai. Ang malaking tao, ang gayong karakter ay talagang lalabas para sa maglalako na nagbebenta ng tuparu string sa Yang Chen. Mukhang tama ang hula niya, hindi normal ang background ni Yang Chen. Pagkatapos umalis sa istasyon ng pulisya, ngumiti si Yang Chen at sinabi sa abogado ni Zhang. Ito. Salamat sa iyong tulong. Kung hindi, kailangan kong manatili sa silid ng interogasyon ng 2 araw. Hindi mo alam, pupunta ako ngayong gabi. Nangako din ako na pupunta ako sa bahay ng isang kaibigan bilang bisita, sakit sa ulo. Sa pagtingin sa mapanlokong ngiti ni Yang Chen, ang puso ni Zhang ay medyo mausisa. Hindi niya maintindihan kung bakit hahayaan ng tao na piyansahan ang binata. Ngunit ngayon, ito ay talagang pambihira. Kung iisipin ang kawalang interes sa istasyon ng pulisya, at ang katahimikan ng paglabas, at ang mga walang laman na biro, ang mga ganitong kabataan ay tiyak na may kakaibang ugali. Alisin ang paghamak na puso, tumawa ang abogado ni Zhang at sinabing. Hindi kailangang pasalamatan ako ni Mr. Ang taong tapat sa tao, ang taong gustong magpasalamat ay nasa harapan. Sa direksyon na itinuro ni Zhang, biglang nakita ni Yang Chen ang isang pulang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sinulyapan lang ito ni Yang Chen at biglang naging interesado. Ang kotse pala ay isang bihirang Bentley sa bansa. Ang sasakyang British na ito ay kumakatawan sa isang uri ng magandang pag-uugali ng hari. Ang pinakamababang presyo sa China ay higit sa 40,000. Maaari kong buksan ang gayong kotse ng random sa kalsada, at ang halaga ay hindi ilang daang milyon ay walang kaparekan. Pagkatapos magpaalam kay Zhang, dahan-daang pumunta si Yang Chen sa gilid ng sasakyan ng Bentley, bahagyang tumingin sa driver's seat, mahirap tanggalin ang kanyang mga mata, tumawa. Ikaw ba? Sa purong itim na leather na upuan. Nakaupo sa harap ng tubig ang isang dilag sa lungsod na nakasuot ng puting crepe dress. Isang itim na palabas na naka-roll up ng mataas, at isang makinis na mukha na may malaking frame ng kristal na salaming pang-araw. Tinatakpan ang kalahati ng magandang mukha. Ang matalim na kaibahan sa pagitan ng salaming pang-araw at ng balat ng saizu, ang daloy ng Wanyu sa parehong oras ng kalungkutan at kawalang interes, ang kagandahan ay nagpapanginig sa mga tao. Ibinaba ang bintana ng sasakyan, at hindi tumingin ang dilag kay Yang Chen. Ito ay mahina. Sumakay ka sa bus. Malugod na tinatanggap si Yang Chen. Ngumiti siya at umupo sa kotse at ginalaw ang puweten. Inayos niya ang taas ng upuan at tinignan ang mainit na ekspresyon ng matandang kaibigan. Ang aga mo umalis, I still can you meet me again if you are curious. I didn't expect you to come to the police station to help me bail so soon. Is this a fate? Ang magandang taong ito ay kakaibang naive anak kay Yang Chen. Nakikita ni Yang Chen ang kanyang mukha na may malamig na mukha sa sandaling ito, at naaalala ng kanyang isip ang mga bagbog at phoenix ng 2 tao noong gabing iyon. Ito ay ganap na isang bagay ng 2 tao. Isang biro. Walang hindi nagsasalita kapag pipi ka. Hindi sa Yang Chen higit pang walang kaparekan. Naive mga tao na tumuntong sa langismaan. Ang kotse ay mabilis na umalis sa istasyon ng pulisya, mga 10 minuto mamaya, huminto sa kafe sa tabi ng plaza sa Xicheng District.
Habang naglalakad sa malaking fountain, sinundan ni Yang Chen ang mga hindi negatibong tao sa coffee shop. Mukhang nabook niya si Xiaoya sa umaga. Kasunod ng utos ng waiter, pumunta ang dalawa sa sulok ng ikalawang palapag ng liblib na palapag. Ang mga halaman ay nakaharang at mukhang tahimik at tahimik. Miss Lin, itong Ginoo, ano ang kailangan mong inumin? Nakangiting tanong ng magalang na lalaking Shi. Tila madalas na bisita, tanggalin ang salaming pang-araw, 1U sa karamihan ng mga lalaki ay ***** kay abangan, ang pangalan ng Naivay ni Lin ay mahinang sinabi. Blue Mountains, plus N, walang asukal. Lumingon si Yang Chen at tumingin sa menu ng ilang pahina, nakasimangot at nag-iisip tungkol dito. Ngumiti si 1U Tooth at sinabing, "Iyan. Halika sa tasa ng chrysanthemum tea, ihulog ang apoy, hindi maganda, ang pinakamurang." Ang nakangiting mukha ng lalaking Shi ay alangan at palihim na sumagot. Itong Ginoo, kami ay mga coffee shop, walang tsaa, walang chrysanthemum tea. May isang basong tubig, may halaga ba ang tubig? Galit na tanong ni Yang Chen. Nako. Tubig meron, pero sir, kailangan mo ba talaga ng tubig? Medyo kakaiba ang tingin ng lalaking Shi sa mga mata ni Yang Chen. Parang hindi niya maintindihan. Ito ay isang kaibigan na kasama nitong Naivay Malajos na karakter. Isang baso ng tubig para sa mga bisita. Ang Naivay na kanina pa nakatingin sa bintana sa malamig at malamig na mga mata ay biglang nanlilisik kay Yang Chen. Sinabi niya sa lalaki. Bigyan mo siya ng isang tasa ng Naples, panlasa ng Amerikano. Good Miss Lin. Ang lalaking Shi ay nagretiro na parang meng. Si Yang Chen ay isang mukha ng kalungkutan, sabi ko. Miss, ang pangalan mo ay Lin, Miss Lin, wala akong pera, binibigyan mo ako, Naples, ilang daang dolyar, ang aking tuparo string ay nagbebenta ng libu-libong mga string. Tandang padamdam panipi. Iniimbitahan kita. Nakakunot ang noo, naiinip si Naivay. This is not a question that you please don't ask me. My income does not allow me to drink coffee of this grade. Tsaka isa akong lalaking malusog ang paa at hindi marunong magbasa. Paano kita pagnanasaan? Naivay bata at pinainom ako ng kape, dapat alam mo na kahit mahirap ako sa bahay seryoso din akong tao, hindi maliit na 13,800,100 na dinukot ni Meng kung gusto ko uminom ng kape, syempre meron para kumita pera para uminom, pero sa totoo lang, ayoko ng kape. Tinanong kita, hindi ako matako. Sinabi ni NV ng isang maliit na pag-crush, at muli siyang umatras, na humihiling sa mga tao na uminom ng isang tasa ng kape at napakaraming kalokohan. Gayunpaman, si Yang Chen ay puno ng kaseryosohan at tame time na sinabi. Miss Lin, ang sabi ng mga sinaunang tao, ang Ginoo ay hindi kumakain ng pagkaing nagmumula sa iyo. Ikaw ay isang kawang gawa sa akin. Hindi mahalaga kung minamaliit mo ang aking kita. Mababa ang tingin ko sa katayuan ko sa lipunan. Tama. Magbebenta ako ng tindera ng ship rubles. Pero hindi mo pwedeng suran ang pagkatao ko at year-okan ang sarili ko. Tama na. Hinampas ni Lin Day May Naivay ang mesa at tumayo. Ang buong ong ay ups and downs. Hindi ka pa tapos, wala akong panahon para hilahin ka ng napakaraming kalokohan. Nang bumagsak ang boses. Si Yang Chen, na kanina pa nagdadaldal, ay tumigil kaagad, na para bang binago niya ang kanyang personal na anyo, at bahagyang ipinagmamalaki ng kanyang mukha ang kanyang ngiti. Miss Lin, tama ba ito? Bata, emosyonal, huwag laging may mukha, sa tingin ko ang iyong galit na ekspresyon ay mas maganda kaysa sa isang malamig na mukha. Ikaw, wala namang style ng Naivay. Umupo si Lin Day May Naivay sa posisyon, isang pares ng magagandang bumubulusok na apricot na sumisigaw kay Yang Chen. I don't have time to listen to you. Now, something is looking for you. Magsalita. Wife is a beautiful CEO chapter Sham. Wala kang kahihiyan. Sabihin mo, ano? Sabi ni Yang Chen habang may hawak na tuwi sa kanyang leather seat, dinidilaan ang goma na tsinelas at gamit ang kamay na kapit upang hukayin ang kanyang mga paa.
Madaling magkaroon ng KT kapag mainit ang panahon. Pinag-iisipan ni Yang Chen kung bibili ng U-cream. Nang makita ang eksenang ito, gusto lang magsalita ni Lin Ruoxi, at huminto, hindi sinasadyang tinakpan ang cute na maliit na ilong ni Yao, na kasimangot. Pwede bang huwag mong gawin itong kasuklam-suklam na aksyon? Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Hoy, kung makati ang paa mo, susunggaban mo ang sarili mo. Kung matuwid ka, ano ang kasuklam-suklam? Kaya mong tiisin ang kasalanan mo. Si Lin Ruoxi ay nanunumpa na nakakita siya ng isang walang hiyang tao sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Bagamat alam niya sa pamamagitan ng paunang pag-unawa na ang taong ito ay isang tindera lamang na nagbebenta ng mga cheap rubles, ano ang magagawa niya at ang katotohanan na siya ay tapat sa kanya. Hindi na mababago, ang susunod na bagay, kailangan kong magkamali. Yang Chen. Maghintay. Pinigilan muli ni Yang Chen ang mga salita ni Lin Ruoxi. Anong nangyari? Medyo naiinis si Lin Ruoxi, at may pamumula sa kanyang malamig na mukha. Napahiya si Yang Chen na sabihin. Miss Lin, tingnan mo, alam mo ang pangalan ko, alam ko na nahuli ako ng pulis. Halatang inimbestigahan mo ako. Pero hindi ko alam kung ano ang pangalan mo. Sinabi mo iyan. Gusto mo akong kausapin, ito ba? Sabi, ngunit matakot ding tumingin sa mga mata ni Lin Ruoxi, turn bibig bangsak, Lin Ruoxi, kung si Roo, ang batis ng batis. Ay makakapag-usap tungkol sa mga bagay-bagay, Lin biglang pinagsisihan ni Ruoxi ang kanyang desisyon. Puno ng kasamaan ang lalaking nasa harapan niya. Ito ay isang bagay ng pagkakaiba sa tapat na tao na iniisip niya. Ang mga bagay na napagpasyahan niya ay hindi nagbago. Napakatigas. Ang anit, Lin Ruoxi pa rin ang magdadala nito. Lin, kung, batis, tila ilang beses na bamulong si Yang Chen sa isang matunog na paraan. Oo, ang pangalan na ito ay karapat-dapat para sa iyo. Ibinigay ito sa akin ng aking lolo, ngunit hindi iyon ang punto. Kailangan kong gawin mo ang isang bagay ngayon. Naramdaman ni Lin Ruoxi na ang kanyang pangalan ay kasuklam-suklam mula sa masamang bibig. Tumingin si Yang Chen kay Lin Ruoxi nang may pag-iingat. Yan. Miss Lin, hindi mo ako dapat hayaang magbayad sa iyo para piyansahan ang mga utang ko. Ayoko ng pera, masama yon. Nang makitang talagang nagpakita si Yang Chen ng isang, kawawa at nakakaawa, na hitsura, naramdaman lamang ni Lin Ruoxi ang isang ruabaka, tamad na tingnan, lumingon ang kanyang ulo at sinabing. Hey! Ano? Hey me! Ang mukha ni Lin Ruoxi na namumula ay maaaring umagos mula sa katas, paulit-ulit ang lahat, ang tunog ay maliit na parang lamukin. Naghinala pa rin si Yang Chen na siya ay nagkamali, maingat na inilapit ang kanyang tainga sa harap at tuyong nagtanong. Miss Lin, malinaw ang sinabi mo, ano ang pakiramdam ko na mayroon akong ilang auditory hallucinations? Wala kang auditory hallucinations, tila nagpasya si Lin Ruoxi at ibinalik ang malamig na ekspresyon. Sabi ko, hilingin mong pakasalan mo ako. Magpakasal ka na. Pagkatapos ng isang salita at isang salita na pumutok sa tainga ni Yang Chen, kinailangang aminin ni Yang Chen na wala siyang auditory hallucination. Hindi niya maiwasang mapangiti. Miss Lin, ikaw din. Masyadong palpak, hindi ako makakasama. Sabi mo gusto mo akong pakasalan. Ang mga kaganapan sa kasal ay isang bagay ng buhay, sa palagay ko kailangan mong pag-isipang mabuti, huwag maging impulsive. Hindi nagbiro sa kanya si Yang Chen sa pagkakataong ito, ngunit tumingin siya kay Lin Ruoxi nang may matinding sigasig at umaasang maiintindihan niya ito. Direktang umiling si Lin Ruoxi. Hindi ako bata. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi pa ako bata, ikakasal na ako, pero kahit kailan hindi ako nagkaroon ng angkop na kandidato. Siyempre, hindi mo dapat isipin na ikaw ang tamang tao. Para sa ilang kadahilanan, nagkaroon ako ng kagabi. Pagdating dito, ang magandang mukha ni Lin Ruoxi ay hindi maiwasang mamula, ngunit agad na nagpatuloy. Malinaw kong masasabi sa iyo, ako ay isang napaka-konserbatibong tao. Sa halip of being forced to marry other unfamiliar and annoying men, it is better to choose you,
at least I gave you my first time. Si Yang Chen Shenyin saglit, ang kanyang bibig ay nanunuya. Miss Lin, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ang kasal na gusto mo ay isang uri lamang ng dekorasyon, at bilang isang lalaking aktor, halatang ikinukumpara ako sa ibang mga kandidato. Pakiramdam ko ay pinakamadaling kontrolin. Si Lin Ruoxi ay sinasabing nasa gitna, ngunit hindi may iwasang hindi siya komportable, ngunit hindi niya itinanggi ang kanyang tango. Yang Chen. Masisiguro ko na kung makikipagtulungan ka sa akin. Makalipas ang 3 taon. Hanggang 3 taon, kapag ang aking karera ay ganap na matatag, bawat isa sa atin ay hindi ko na kailangang kumuha ng anumang responsibilidad para sa mga bagay, at ibibigay ko. Marami kang gantimpala, higit sa 10 taon ng pagbebenta ng tuparo. Miss Lin, lumamig na ang mukha ni Yang Chen, at ngumiti ng may pag-iisip. Mukhang hindi ka malinaw sa isang bagay. Bagamat ako ay mahirap. Nagbebenta lang ako ng mga string ng tupa. Ngunit hindi ito nangangahulugan na magbabayad ako ng pera, ikasal ako sa isang naive taong walang emosyonal na pundasyon, kahit ito ay peke, masasabi mong ipokrito ako, tanga, makasarili, pero tao ako, walang ibang ugali, ito mas nakakahiya. I have my principle, my dictionary there is no such thing as fake marriage. Ikaw, hindi inaasahan ni Lin Ruoxi na sa kanyang mga mata, ang isang mabahong lalaki na hindi makalusot sa ship ruble ay tatanggi sa kanyang kahilingan. Kahit pekeng mag-asawa, hindi ba niya alam kung ilang araw sa buong syudad? Ang pagmamataas ng bata ay gustong maging malapit sa kanyang sarili, at hindi kasama. Hindi tumigil si Yang Chen, nagpatuloy. Kung ikaw ay talagang isang konserbatibo naive tao, hindi matanggap ang iyong sariling Zin asterisk ay kinuha ng isang taong hindi nagmamahal, naiintindihan kita, ikinalulungkot ko ito. Kung gusto mo, I will seriously pursue you until you can really like me, then, we will get married again, I can accept it. Kung mahal ba talaga kita, wala kang dapat pagdudahan, I think it is a normal man, both hindi ako nagdududa sa kagandahan mo. Ngunit, gusto mo akong kumilos bilang isang shield para sa iyong karera, at hindi ko tatanggapin si Yang Chen. Hoy, habulin mo ako. Bakit mo ako hinahabol? Is your shoestring? Galit talaga si Lin Ruoxi, hindi maipaliwanag ang kayabangan ng lalaking ito. Mula sa maliit hanggang sa malaki. Walang lalaki ang tatanggi sa anumang hindi makatwirang kahilingan mula sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na may isang lalaking parang langgam na tumanggi na pakasalan siya. Mukhang bumalik si Yang Chen sa masamang tingin. Ngumiti siya at sinabing, "Tingnan mo, napakagwapo ko, napakalalaki, masarap ang lechon ng tuparo, mahirap ang buhay, payak at simple, may mga tradisyonal na mabubuting lalaki. Ang mga bentahe, at higit sa lahat, napakahusay ko para sa naive mga tao, kung ito ay mas mabuti para sa aking asawa." Tama na, si Lin Ruoxi ay natatakot na makinig dito at siya ay tatakas. 100 million. Bili ka ng 3 taon. Hindi ito isang tanong ng pera. 2 taon at 100 milyon. Ibinaba ni Lin Ruoxi ang kanyang kahilingan at sumigaw. Umiling pa rin si Yang Chen. Kahit na ang 100 bilyon ay hindi gumagana, ito ay isang bagay ng prinsipyo. Naniniwala ka ba na kaya kitang palabasin sa himpilan ng pulisya, ngunit hahayaan din kitang makulong habang buhay? Namumula ang mga mata ni Lin Ruoxi, at ang kanyang puso ay nagkasala, napupuot. Masayang tumawa si Yang Chen. Bakit? Bakit sinasabi ni Miss Lin sa pulis na ginawa ko ito para sa iyo kagabi? Tandang-tanda ko na maraming beses nang nagkusa si Miss Lin. Ikaw. Ako. Ikaw. Kinagat ng mapuputing ngipin ni Lin Ruoxi ang manipis na rosas, at ang masakit na luha ng mga hinaing ay biglang umapaw mula sa mga mata. Yang Chen, walang hiya ka. My wife is a beautiful CEO Kabanata 10. Mga mantsa ng buhay. O kung mahigit kalahating taon na ang nakalipas, may isang naive taong umiiyak sa harap ni Yang Chen.
Si Yang Chen ay magiging lamang kapag siya ay natakpan ng usok ng kalaban, o siya ay sadyang kikilos upang ipahinga ang kanyang pagbabantay, o kahit na magpanggap na nakakaawa. You owe yourself. Pero ngayon, halatang umiiyak ang magandang Naive na may karelasyon sa sarili niyang salita. Nang hindi sinasadya. Nakaramdam ng awkward si Yang Chen sa loob, kahit na marami siyang pagkakamali, ngunit para sa isang modernong pag-iisip na nanatili sa loob ng higit sa 20 taon, ito ay talagang malupit. Well, don't cry. I can't apologize for it. Bahagyang naiinis si Yang Chen sa bulsa ng mop, ngunit hindi siya makakabili ng sinturon ng sigarilyo kung iniisip niyang huminto sa paninigarilyo kamakailan. Ang magandang mukha ng ulan at peras ni Lin Ruaxi ay walang katapusang awa, ngunit ang sisiw na ito ay matigas din ang ulo. Matapos umiyak ng 2 linya ng luha, pinunasan niya ang isang papel na tuwalya at pinunasan iyon. Pinilit niyang pigilan ang sarili, nakatitig lang kay Yang Chen. Tatanungin ulit kita, hindi mo ba ako pakakasalan? Sabi ko Miss Lin, paano magkakaroon ng magandang Naive sa taong ito na hihilahin ang isang lalaki bilang asawa? Sabi ko nga, hindi kita sasamahan sa 3 taon ng boring na larong ito. Bumantong hininga si Yang Chen at tumayo halika, planong umalis. Hindi na nagsalita pa si Lin Ruaxi sa pagkakataong ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay medyo nanlalabo, at siya ay tumayo ng manhid at nanguna sa paglalakad patungo sa balkonahe sa ikalawang palapag ng coffee shop. Medyo maluwag ang balcony ng cafe, na may ilang mga jingmei table na may mga parasol at iba't ibang bonsai plants sa balcony, na sariwa at kaaya-aya. Nang makita ni Yang Chen ang eksenang ito, ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata saglit, at siya Cho ay malamig na bumantong hininga. Miss Lin, hindi dapat dahil ayaw kitang pakasalan, kailangan mong pumunta sa balkonahe at tumalon sa gusali. Si Lin Ruaxi ay parang hindi niya narinig, at nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa balkonahe nang walang sinasabi. Si Lin Ruaxi ay napakabagal na lumalapit sa gilid ng balkonahe, at pagkatapos tumawid sa isang upuan, humakbang siya sa upuan at lumapit sa guardrail ng dingding. Sa pagkakataong ito ay nag-alinlangan si Yang Chen. Ang babaeng ito ay hindi talaga magiging malakas, dapat alam mong tumalon mula sa balkonaheng ito, nahulog sa slate floor sa ibaba, hindi patay o may kapansanan. Gayunpaman, ang hakbang ni Lin Ruaxi ay agad na nagsabi kay Yang Chen kung gaano kakilakilabot ang kanyang determinasyon. Walang pakialam. Tumingin muli si Lin Ruaxi kay Yang Chen. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapagpasyahan, kasuklam-suklam, masakit at malungkot, na parang ang buong kaluluwa ay nagdurusa sa magandang katawan na ito, sinusubukang makatakas. Nang magtagpo ang 4 na mata, naramdaman ni Yang Chen na ang kanyang puso ay chu-chu. Masyadong pamilyar siya sa ganitong uri ng mga mata. Ang mga mata na iyon ay parang isang imahe na hindi mabubure sa kaibuturan ng kanyang isip, iyon ay ang imahe, hayaan humiwalay siya sa mga dayuhang bansa mahigit kalahating taon na ang nakararaan. Pagkatapos ng 10 taong ****** bumalik ako sa bansang pinanganak. Ngunit ngayon, mula sa mga mata ni Lin Ruaxi, naalala ni Yang Chen ang napakaraming bagay na sinubukan niyang kalimutan ngunit hindi niya makalimutan. Nawala si Yang Chen sa sandaling ito. Nakita ni Lin Ruaxi na si Yang Chen ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Parang ayaw niyang mag-express masyado. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Tumalon man siya sa gusali ay walang pakialam ang lalaki. Pagkatapos ay iniisip ko ang sarili kong sakit sa kanyang buhay, ang iba't ibang mga pressure sa pamilya sa trabaho, nararamdaman ni Lin Ruaxi na gusto niya talagang mag-collapse. Ano ang ibig mong sabihin sa buhay? 100 beses na akong namatay. Sa oras na ito, ang batang lalaking Shi na natapos na ang kape at kinuha ang tray sa itaas ay pumunta sa hagdanan. Nang makita niya ito, naghahanda si Lin Ruaxi na tumalon mula sa hagdan. Lin. Miss Lin. Anong ginagawa mo? Danger. Kakabagsak lang ng boses ng lalaking Shi, at may tumama sa kanyang mga mata at nagdala ng natitirang imahe, na tila isang movie special effect. Napaiyak si Lin Ruaxi, at nang bumangon siya at tumalon pababa,
isang pares ng malalakas na kamay ang biglang pumaligid sa sarili niyang slim bewang at tumigil sa sarili niyang paggalaw sa pagtalon. Ang lahat ng ito ay ipinanganak na may kidlat. Hindi nakita ng lalaking Shi sa hagdanan ang nangyayari. Nakita ko ang balcony. Nakahawak sa bewang ng dilag ang lalaking may magaspang na damit. Tahimik at tahimik ang dalawa. Nakatayo sa balcony. Ang araw ay kumalat sa terrace ng berdeng halaman, isang dampi ng berdeng ilaw ang batang ito Naive, ang kapaligiran ay mukhang mapayapa at mapanlikha. Habang nakahinga ng maluwag ang lalaking Shi, lihim niyang kinainggitan ang relasyon ng lalaki at ng magandang buhay tulad ni Miss Lin. Matapos tahimik na ilagay ang kape, nagretiro na siya. Pakiramdam ni Lin Ruaxi ay bumalik siya sa langit mula sa sa isang iglap. Hindi niya alam kung paano lumipat si Yang Chen sa likuran niya sa sandaling ito. Wala siyang balak na isipin ang mga bagay na ito. Naramdaman na lang niya na mahigpit ang isang pares ng mainit na braso. Hawak mo ang sarili mong bewang, medyo masakit. Unti-unting bumubulusok ang mabibigat na hininga ng lalaki sa kanyang sensitibong yubak. Bitawan mo ako, tigilan mo na ako, mamamatay pa rin ako kapag naghintay ako. Pulang-pula ang mukha ni Lin Ruaxi, matigas pa rin ang ulo. Huminga ng malalim si Yang Chen. Na para bang ninanamnam ang bango ng katawan ni Lin Ruaxi. Ang bango ng katawan niya ay may mahinang amoy na jasmine, si Yang Chen na nakaamoy ng napakaraming pabango, pakiramdam ko ang bango ng katawan na ito ay mas mahusay kaysa sa lahat. Lin Ruaxi, natalo ako, naiinggit ako sa iyo. Marahan na ba maantong hininga si Yang Chen? Biglang nagulat ang maliit na katawan ni Lin Ruaxi, pagkatapos ay tumahimik. Ikaw ba mismo ang nanalo? Bakit? Bakit hindi magkaroon ng kaunting kagalakan? Oo, ito ay isang tao lamang na dating kalasag. Kumuha rin siya ng sarili niyang ipis kapag hindi siya malinaw. Kinasusuklaman niya ito, paano siya mamahalin, hindi siya mamahalin, paano siya magiging masaya. May asawa na ba siya? Kasabay nito, maraming dumaan sa plaza ang nakakita ng pares ng lalaking Naive sa balkonahe, at maraming tao ang itinuro ito sa sarap. Asawa, ano ang sinasabi mong ginagawa nila? Tanong ng isang Naive bata sa braso ng isang lalaki. I can't see it. I mimat Titanic. It's really emotional. Si Lin Ruaxi sa balkonahe ay hindi makayanan ang nagbabagang tingin sa ibaba. Sa wakas ay napagtanto niya na ang mga galaw ng dalawang lalaki ay lubhang nakakahiya. Tumalon sila sa upuan at humiwalay sa mga braso ni Yang Chen at naglakad pabalik sa coffee shop. Nang makaupo muli ang dalawa ay nagbunga na ang mga pangyayari ngunit pareho silang tahimik at humigop ng kape. Sa mahabang panahon, ibinaba ni Lin Ruaxi ang tasa ng kape, kumuha ng 2 pirasong papel mula sa kanyang maliit na Levi bag, isang panulat at iniabot ito kay Yang Chen. Ano ito? Bumalik si Yang Chen mula sa malayong pag-iisip, tinanong si Mio. Kasunduan sa kasal. Si Lin Ruaxi ay muling nakatulog, hindi nakita si Yang Chen, bumalik sa maagang walang malasakit na mukha. Ngumiti si Yang Chen, kinuha ang panulat at tiningnan ito at hindi tumingin sa signature column para isulat ang kanyang pangalan. Kapag hindi mo nabasa ang sinulat mo, pinipirmahan mo. Kumunat ang noo ni Lin Ruaxi. Umiling si Yang Chen at ngumiti. Hindi mo kailangang tingnan ito at alamin na hindi ka makapasok sa iyong silid. Hindi mo maitulak pababa, huwag makialam sa buhay ng isa't isa, kailangan mong magsagawa ng magagandang laro sa harap mo, at bigyan mo ako ng gantimpala pagkatapos ng 3 taon. Ngumuso si Lin Ruaxi at bumulong. Halos, pinirmahan mo pa rin ito, at dapat mo itong sundin mamaya. Oh, ngunit kung ito ay isang maliit na ilog, kung ikaw ang magkukusa na kausapin ako. Anong gagawin ko? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Ikaw, namumula si Lin Ruaxi, nako. Hindi, sapat na ang ganoong uri ng mantsa ng buhay minsan. May bahid sa buhay. Kalahati ng mga tao sa mundo ay gagawa ng mga bagay araw-araw sa mata ng babaeng ito. Hindi mapangiti si Yang Chen, uminom ng maraming kape, tapikin ang **** at bumangon. Well,
Hintayin mo akong pumunta sa isang kaibigan. Kumain sa bahay. Magrehistro para sa mga bagay bukas. Teka, paano kita mako-contact? Cellphone number mo. Si Lin Ruoxi ay hindi nasisiyahan sa pagiging tunay. Napakamot ng ulo si Yang Chen at sinabing, hindi mo pa ako iniimbestigahan, wala akong mobile phone, kailangan kong bayaran ito, wala akong pera. Pupunta ka sa bahay ko bukas para hanapin ako. At ang pagsigaw sa ibaba ay tapos na, aalis na ako. Hoy! Ano pa? Tumalikod si Yang Chen. Ikaw, bawal kang tumawag sa akin. Si Lin Ruoxi mismo ay nahihiya na sabihin ang pangalang iyon, masyadong ruhem. Natigilan si Yang Chen, na sinundan ng seryosong mukha. Sundan mo, asawa at lolo. Si Lin Ruoxi ay nakaramdam ng ilang sandali ng mga paikot-ikot. Paano ko makakasundo ang gayong buhong sa hinaharap?